What's up vlog? Kaldrenalin here at welcome back sa ating pag-upgrade kay Amelia. Last content natin, nagdagdag tayo ng mga accessories with regards to safety. And yung iba, pogi points lang like decals, stealth side mirror, brake lever guards, at kung ano-ano pa. Pero parang may kulang eh. Parang may kulang ng sapatos. Sobrang pudpud na ng gulong natin sa nakikita nyo. Sa gilid lang mukhang makapal, pero sa gitna, hindi na pantay yung kayod niya. Kaya nireveal na natin yung bago nating gulong at sinamahan na natin ng bagong mugs para mas lalong bumagay sa simpleng look ni Amelia. Ang napili natin, ito, RCB SP800. Ayan siya. Bronze, para contrast siya sa kulay ng simpleng white na kulay ni Amelia. Meron siyang simpleng RCB design, tapos aluminum alloy, tapos yung spokes niya matitigas, kaya iwas bengkong kapag ka nalubak kahit papano. Then lightweight siya, sabi, mas lightweight daw siya sa stock na mugs. Ito. Tapos, syempre, ang ipapalit natin, Pirelli Angel Scooter, para talaga sa mga scooters natin sa click, bagay na bagay. Pinili ko palang size ng gulong is yung standard, yung stock, which is sa likod ay 100 by 80, 14 inches. And then sa harap ay 90 by 80, 14 inches naman. Samahan nyo ako, ipapakabit na natin yan para makita na natin yung look ni Amelia pagkatapos natin bihisan ng sapatos. Nandito tayo ngayon sa Takara Tires. Dito tayo magpapakabit ng gulong at mugs natin. Ayan si Kuya Bernie. Tumitira ng gulong natin and very helpful sila. Ngayon lang natin na-discover. Meron tayong sitwasyon, mali yung mugs na napadala sa atin, hindi pang click, pang Mio pala. Pero dahil pudpud na yung gulong natin, nagpapalit muna ako ng gulong kasi mas importante. At least habang nag-aantay ng pamalit. Pang Mio, praying na makipag-coordinate yung online seller, willing sila makipagpalit. 3 years na. 3 years. Tapos unang baklas. Nakakalawang ito. Kaya Pudpud na kaya yung brake shoe ko, boss? Hindi pa? Oo, makapal pa. Napakabilis. mas matagal pa yung bossing. Inspection sa mags kaysa sa Pagpalit. Oo. Pagka nagpapapalit ng gulong sa inyo ng mga scooter, sir, anong mga nire-recommend yung brand? depende po kasi sa mga riders. Oo. Karamihan pag walang budget meal, wala silang budget, kagaya ng mga joyride, karamihan bibigyan namin. MRF o kaya quick tire. Quick Quick MRF. tire. Oo, yun, na-mention nga sa akin, quick tire. Pero iba kasi nasubukan niya yung MRF, mas lumatagal daw MRF, quick tire. Yung dating mga naka-quick tire, bubabalik dito, kasi ito mas budget meal siya pero quality. Sa MRF. MRF. Kasi Okay. gawang India. Oo. Pero yung Pirelli tsaka Michelin, goods yan, sir. Goods yan, sir. Goods yan. Oo. Ito naman sinasabi ng mga riders, pag Oo. may budget ka, pwede ka na mag-Pirelli. Ah. Pero kung kagaya ka ng mga joyride, kahit may budget ka, siyempre hindi mo siya pipiliin kasi mas Oo. mahal talaga siya. Ano lang sa kanila, practicality lang sa kanila. Kasi ang biyahe kasi nila araw-araw. Kaya nga. Kaya mas pipiliin nila yung mas budget sa mga araw-araw. Oo. Di ba pag lumapad gulong mo, tataas konsumo mo ng ng fuel? Hindi Ng naman sir, depende po kasi sa takbo yan. Oo. Kung talagang palahataw ka, gano'n, tataas talaga sa yan. Pero yung takbo mo lang, talagang sakto lang, Oo. hindi naman siya dahil tataas. Kung talagang umahataw ka, gusto mo magpalapat ng ginagawa ng iba doon, nagpapalo ng panggilid. Oo. Nag-a-adjust sa bola.
Okay pa pala yung brake shoe, no, sir? Makapal pa yan, sir. Ito po kayo babase. Oh. Pag ito po, sumagad na hanggang dito. Magpapalit na po kayo nun. Yung iba silang ginagawa, sir, pag walang budget, ginagalaw to. Ina-adjust? Oo, ina-adjust to. Ibabalik to dating stock. Ngayon nakala nila okay lang yun. Oo. Hindi nila alam, sir. Pag nag-adjust ka nun, ito naman nakaangat. Bali ang mangyayari nun, sir, yung magsang magkakaroon ng lalim. Ngayon, para sa rear tire natin, so for the meantime, stock mugs muna. Tungkol ako sa online nila, Takara Tires. Binigyan tayo ng latest na production date. Ayos. Pasok naman sa tapalodo ko eh. Wala pong sa science, sir. Oo. Bali ang sayad lang po yung nagkakadit. Oo nga, boss, oh. Mali na agad, oh. Nagpadala ng picture. Tingnan mo. Eh, no, para sa Honda Click talaga. Pero nagpadala sila ng picture bago padala. Oh, click na, Mio na agad, oh. Oo, okay, mali na talaga. Sila may mali. Oo. At least buti may pruweba. Braking muna kayo ng 20 km. Takbong ano lang, sir, pogi 40 to 60. Oo. Tapos, check nyo lagi yung hangin niya once a week o kaya twice a week para po hindi siya nagbubukol-bukol, hindi siya bibiyak-biyak, hindi din siya mag-over PSI. Di ba yung stock na mags ng Click, madulas sa una eh. Yan kaya madulas o Sa hindi una, naman? Kaya po siya meron siyang braking. Break-in. Braking po siya ng 20 km. Para po mawala yung wax code niya. Ayun. Kaya sa niyo lang po, pinaka-maximum 60. 60. Oh, di ba? Hindi naman ako nagmamabilis. Thank you sa assistance kay Sir Bernie, tsaka kay Sir, ano? Ayan. Ayan. So, babalik na lang tayo sa kanila pagka napapalitan na natin to para mapalitan na yung mugs natin. Umorder ako online ng SP800 for Honda Click na dapat merong 5 holes. Ito yung para sa front disc brake niya kasi dapat 5 holes sa Click. Ang napadala niya sa akin last time is Mio, pero tama naman yung placing ng order ko. Thank God, tama na talaga yung napadala sa atin. So, andito na tayo ngayon sa vulcanizing shop na malapit sa amin. Bali, dito na tayo magpapakabit ng mugs natin dahil hindi na libre do sa Takara. Pero itong tire trading shop na to, dito talaga kami nagpapavulcanize ng 4 wheels tsaka yung big bike ko nung nadali dito. Ang maganda dito, meron silang machine. $33 sa likod, 29 sa ano. Okay naman yung libreng pito, no? Wala namang singaw. Hindi kita natin. Grabe. Para sigurado, sinecheck natin kung wala talagang singaw. Ayos. Bilis lang tinira ni Kuya yung likod. Ngayon, binabalik niya na yung exhaust natin. Ito, masilang din to. Yung dyan, yung parang pinaka-headers niya yan, di ba? Masilang din tong tornilyo nito. Eh- Mabilis tumaputo, talustret. Eh kasi mainit yan eh, no? Umiinit yan. Next one, yung harap naman. So, dito tayo nagka-problema. Kasi, yung sa Honda Click, 5 holes yung disc brake niya. Yung napadala na sa atin nung una na mugs, 4 holes lang. Pang Mio yung nadala. Oo, 5 holes. Nagkamali nga nung una yung seller, sir. Ang order ko, Click. Ang napadala, Mio. Eh, sa Mio, 4. Itong mugs. Kaya pinalitan pa yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo.
Yung stock brake disc natin, kung hindi kayo magpapalit, merong 5 holes. So, ito yun, oh, ugma siya. Yung last time 4 holes. Kaya ngayon compatible na siya. At pala dinala ko yung brake cleaner ko para di ba, Ale? Para nalinisan ka. Oo, nakalimutan ko eh. Wala yung mga ganyan eh. Palit lang eh. Sprayan ko na lang. Ito nga pala si Kuya Rai. Nakailang gulong na to sa amin. Sa big bike, sa 4 wheels, ngayon sa motor ko. Eh nakita ko naman kung paano siya gumawa, kaya worth it naman bumalik dito, tas mas malapit pa sa amin. Nagkabit ng pito si Kuya sa harap. Yan pala ang proper na sequence niyan, no? So nililik check lang ni Kuya kung merong leak yung pito. Minsan pala doon nakukuha sa higpit. Oo, ikit-ikit lang naman. Oo. Minsan kasi nagkaka-diferensya ito din eh. Yung pinaka-pito. Oo. Ayan, nakikita nyo meron pang singaw. Hindi kagaya nung isa eh. Oo. Yung isa nakisama eh. Minsan kasi ang magkaka-diferensya yung sa loob. Hindi dito sa labas. Ang nangyayari nito, dadagdagan natin ang goma dun sa loob. Sa loob. Sa loob, hindi dito sa labas. Yung goma, yun yung pinaka-seal. Kasi ito, medyo may tong box. Medyo hindi nakakadikit yun sa loob. Wala, sa loob talaga tayo. Ipit na siya, pero bangga na tong bakal. Kaya hindi na siya masasagad pa. Hindi masasagad. Kaya dapat kailangan dagdagan talaga siya. Yung iba ba sila ng hulma dun sa likod? Di ba po, kasi dapat yun. Oo. Kaya pala. Kumbaga dadagdagan mo lang ng goma, kumbaga parang pang-spacer para hindi sumasagad yung ano dun. Hindi makasagad tong goma eh, kasi bangga na dito. Oo. Yan ang tinatawag na experience. Kasi kanina kahit anong higpit mo, tumatama na yung bakal. Kaya may magkakasingaw talaga. Diba? Lupit. Yan, tingnan natin kung wala nang singaw. Sana yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, guys. 20 lang no? 29. 29 ba? Oh, 29. Kulang yun. Ilan ba na lang nilagay mo doon? 22. Oo, 33 yun eh. Yan, 29. Kaya Tingnan na, sobrang makikita mo na kasi may sabon to eh. Oo. Ngayon, wala ka naman. Oo nga. Tingnan nyo nung nagdagan ni Kuya sa loob ng parang spacer na goma. Ngayon, nadali niya na yung leak, wala na.
33. Yun. Sarap linisin yan. Ngayon, dito yung ito. Ah, Binaligtad ko kasi ito yung tama. aso kanina, baliktad yung ano niyan. Minsan, ito na. Hindi naman ano. Pero ito ang pinaka-proper na ano, kasi nandito yung caliper. Ito yung proper ano. Okay. Okay, ayun na. Nakabit na ni Boss Rai. Bali, umuwi muna tayo guys. At tingnan nyo naman ang tindig ni Amelia ngayon. RCB SP800 Mags plus Pirelli Angel Scooter. Sobrang ibang-iba na yung tindig ni Amelia ngayon. From stock to mas aggressive pero malinis, mas premium tignan. Sulit ba? By the looks, oo, pero when it comes to performance, hindi pa natin alam. Siyempre, iro-road test pa natin to in the long run para mas mabigyan ko kayo ng honest review. Wala muna tayong montage dahil aabangan nyo yan sa mga susunod na episode at malapit na natin mabuo yung final look ni Amelia. Sa next episode, meron pa tayong importanteng ikakabit sa motor, kaya don't forget to subscribe sa channel para updated kayo sa Honda Click build series natin. So, paano guys? See you sa next content.